May mga panahon kabayan, pakiramdam mo parang ikaw lang yung lumalaban. Sa career, health, love life, and finance. Ito ang 4 na aspeto ng buhay ng isang tao. Pero kabayan, hindi naman kailangan ganun eh. Paano kung pwede kang magkaroon ng gabay sa araw-araw na magbibigay ng swerte sa 4 na aspeto ng buhay? Narito ang gintong gabay mula sa Lika Merchandise. Modern ethnic ang finish niyan mga kabayan. Masuring pinag-aralan ng lahat ng tao mula sa Lika Merchandise ang bawat simbolo na inilagay sa gintong gabay. Ang mga nakapaikot na simbolo dyan ay baybayin, old alphabet ng mga Pilipino. Ang ibig sabihin niyan ay kalasag, kalakasan, kayamanan at katalinuhan. Yung mga araw sa gitna ay inspired sa buskalan tattoo na Travelers and Compass. Kaya siya pampaswerte at gabay sa 4 na aspeto ng buhay. Alam naman natin na ang kulay ginto kabayan ay nag-a-attract ng mataas na uri ng swerte sa araw-araw, mataas na uri ng swerte sa lahat ng aspeto ng buhay. Ganyan kahalaga ang bawat simbolo ng gintong gabay. Ito ay hindi simpleng palamuti lang na sinusot sa araw-araw mga kabayan. Ito ay paniniwala na nakakadagdag, nakakatulong sa araw-araw nating gawin. Ito ay mataas na uri ng sandata laban sa hamon sa araw-araw na buhay. Kung interesado ka magkaroon ng gabay kabayan, pwede mong bisitahin ng Yellow Basket dito sa baba or visit mo lang ang shop ng Lika Merchandise. Mag-ingat sa mga scammers. Lolo! Si Lando! Sandali lang, Leandro. Ang proteksyon! Hindi na lumingon pa si Leandro. Kahit alam niyang delikado, ang kaligtasan ng kapatid ang nag-iisang bagay sa kanyang isipan. Tinahak nito ng buong tapang ang madilim na kagubatan. Sa pagmamadali, ilang beses man itong natapilok, natamaan ng sanga at nasugatan. Hindi niya ito ininda. Lando! Lando! Ang hindi alam ng binatilyo, habang hinahanap niya ang kapatid, ang lupang inaapakan ay tila may nais sabihin sa kanya. Kada yapak, may mahinang berdeng liwanag ang sandali na umiilaw dito. Lando! Sumagot ka! Mula sa madilim na bahagi ng gubat, bumuka ang 2 berdeng mata. Mas malaki sa tao. Nakatayo sa dilim. Tila pinagmamasdan si Leandro. Patuloy pa rin ang pagliwanag ng lupa. Mahina, ngunit sapat upang makita. Teka, ano to? Nang sandaling yun, biglang yumanig ang lupa. Ang mga sanga at dahon ay naglaglagan. Ang mga puno ay bahagyang yumuko. Ang lupa, halos hindi kayanin ang bigat ng mga yabag. Mula sa kadiliman, unti-unting nagpakita ang isang nilalang. Hindi hamak na mas malaki kumpara sa tao. Ang balat ay kulay abo. Ang katawan ay katulad ng isang matipunong lalaki, ngunit ang mga paa at kamay ay sa hayop. Ang pinakakakaiba rito ay ang kanyang ulo. Ulo ng isang kalabaw na may berdeng liwanag na lumalabas mula sa mata. Bahagyang napatras si Leandro sa nakita. Hindi sigurado kung kalaban ba ang nasa harap. Ngunit nang titigang mabuti ng binatilyo, pamilyar ang itsura ng nilalang. Balaw, ikaw yung palagi nababanggit ng lolo ko ah. Alam ko ang rason kung bakit ka narito. Tumatagos sa bawat laman ni Leandro ang boses ng nilalang. Teka, paano mo nalaman ang pangalan ko? Alam ko at nakikita ko ang mga bagay na hindi basta-basta nakikita ng mga tao. Ngayon pa lang, pansin ko sa iyong kalooban, isa kang tapat at karapat-dapat. Tanggapin mo ito. Siguradong kakailanganin mo yan. Wika ng balaw, sabay abot ng isang uri ng bato. Ano ho ito? Hindi dapat tinatanggihan ng ganitong uri ng regalo. Kaya ngayon pa lang po,
Nagpapasalamat na ako. Mabuti kang tao. Sigurado ako. Gagawa ka ng maraming kabutihan, lalo na sa tulong ng aking mutya. Huwag mong aalisin ang mutya sa'yo. Sa pamamagitan nito, kaya mo kong tawagin at hiramin pansamantala ang aking kapangyarihan. Maraming salamat po. Kagad napalingon si Leandro sa kanang bahagi ng gubat nang marinig muli nito ang katakot-takot na sigaw at isa pang boses na pamilyar sa kanya. Teka, Lando! Lumingon muli si Leandro upang magpaalam sana sa nilalang. Pero pagbalik ng mga mata kaagad nang naglaho ang kausap. Suot-suot ang bagong mutya. Dali-daling pinuntahan ng kinaroroonan ng ingay. Dito nakita niya si Lando, nakahandusay sa sahig at tila naliligo sa dugo. Lando, anong nangyari sa'yo? Sinuri ang katawan ng kapatid. Pilit hinahanap ang mga sugat na pinagmula ng dugo. Ngunit habang tumatagal, napagtanto ng binatilyo na hindi mula sa kapatid ang dugo. Biglang dumilat ang mga mata ni Lando, ngunit imbis na matuwa, tila natakot si Leandro sa nakita. Ang itsura pa rin naman ng kanyang hawak ay ang kapatid, ngunit ang mga mata ay kulay itim, ngunit sa gitna ay may tuldok na pula. Ang mga ngipin ay hindi pangkaraniwan ang haba at talas, maging ang braso. Naging kulay itim na rin ang mga kukong napakahaba at napakatalas. Hindi na iwasang mapatras ni Leandro sa nakita. Kagad namang nakatayo ang kaninang katawan na nakahandusay sa lupa. Lando, ikaw ba talaga yan? Anong nangyari sa'yo? Sino may gawa niyan sa'yo? Hindi sumagot si Lando. Sa halip nakatitig lamang ito sa kapatid. Biglang lumabas mula sa kadiliman ang isang pamilyar na muka. Bagamat hanggang ngayon hindi pa nagpapakilala, alam ni Leandro na meron itong kinalaman sa nangyari sa kapatid. Ikaw, ang misteryosong kaibigan ng kapatid ko. Alam kong may kinalaman ka dito. Anong ginawa mo kay Lando? Katulad ni Lando, dahan-dahang nagbago ang anyo ng misteryosong lalaki, kapareho ng itsura ng kapatid. Nang oras na yun, may mahinang liwanag ang lumabas sa dibdib ni Leandro. Nakita ng dalawa na mula sa mutya ang pinanggagalingan. Kagad hinarang ni Lando ang braso sa kaibigan na tila ba balak atakihin ng kapatid. "Wag, Nobe. Nakita mo naman ang liwanag. Umalis na tayo bago magkagulo. Leandro, wag mo na kaming hanapin. Ayos lang ako." Sa isang iglap, naglaho ito na parang bula. Hindi makapaniwala sa Leandro sa nakita. Parang hindi niya nakilala ang kapatid. Tila isang estranghero na lamang ang lalaking nasa harapan. Kahit na labis ang kanilang pag-aalala at pagmamahal kay Lando, sa isang iglap, bigla silang iniwan. Hindi. Sigurado kong na-impluwensyahan lang siya ng lalaking yun. May gayuma siguro ginawang ritual sa kanya. Huwag ka mag-alala, Lando. Ililigtas ka namin. Wika sa sarili, habang paika-ikang humahakbang pabalik ang binatilyo. Kahit madilim ang paligid, agad siyang nakita ni Lolo Tasio. Kamunti ka na akong atakehin sa'yo. Saan ka ba nang galing? Akala ko kinuha ka nila. Wika nito sabay yakap sa kanya. Hindi napigilan ni Leandrong maluwa sa bisig ng lolo. Eto na, pauwi na tayo. Doon kita sa bahay gagamutin. Hindi po, Lolo Tasio. Si Lando. Wala na si Lando. Kahit lakasan ng kalooban, hindi mapigilang maluwa ni Leandro. Bagyang nagdilim ang mga mata ng matanda. Anong ibig mong sabihin? Kinuha siya ng mga aswang.
Sandaling katahimikan ang namagitan sa maglolo. Napaigpit ang kapit ng matanda sa bitbit na baston. Hindi tayo papayag na basta-basta nilang pinatay ang kapatid mo. Uubusin natin sila. Maghihiganti tayo. Mata sa mata. Buhay sa buhay. Ramdam ang galit sa bawat salitang binibigkas ng matanda. Hindi, Lolo Tasyo. Hindi nila pinatay si Lando. Kung ganon, anong ibig mong sabihin na kinuha nila ang kapatid mo? Si Lando, Lolo. Isa na siyang aswang. Kitang-kita sa mukha ni Lolo Tasyo ang pag-aalangan. Tila hindi ito makapaniwala sa naririnig. Sigurado ka ba, iho? Sigurado ka ba sa nakita mo? Opo, Lolo. Sigurado po ako. At isa pa, kasama niya yung misteryosong lalaki. Narinig ko ang pangalan niya ay Nobe. Ang sabi pa ni Lando, wag daw siyang hanapin eh. Ayos lang daw siya. Siguradong may ginawa sa kanya ang nilalang na yon. Yun din po ang sa tingin ko, Lolo eh. Simula nang maging kaibigan niya ang lalaking yun, doon na nagbago si Lando. Malamig kong tumitig pati yung boses niya eh. Parang ibang tao na aray ko. Napahawak ang binatilyo sa sugat. Halika na, aakain na kita. Kailangan nating umuwi at gamutin ang sugat mo. Magpapalakas tayo dahil dumadami na sila. Sigurado kung babalik ang mga aswang, hindi nauubos ang uhaw at gutom nila sa laman ng tao. Anong nangyari sa'yo, Leandro? Sandali, ihahanda ko ang kama. Yung kapatid niyo, nakita niyo ba? Wika ng ina, habang inaakay ang anak papunta sa higaan. Nilinisan ni Aling Tessa ang mga sugat ng anak. Pinalitan na rin ito ng malinis na damit. Habang pinapakain, doon isiniwalat ng dalawa ang masamang balita. Sigurado ba kayong si Lando yon? Baka naman kinuha lang ng aswang na yon ang itsura ng kapatid mo. Hindi kaya, hindi yun ang tunay mong kapatid. Sigurado po ko, Nay. Si Lando yun eh. Nagkaroon man ng pagbabago sa kanya. Nararamdaman ko sa aking puso. Hindi ako maaaring magkamali. Ang mga mata ni Aling Tessa ay hindi maipinta. Halo-halong emosyon ang nararamdaman. Labis sa pag-aalala, pagtataka, galit, pag-asa at dismaya. Tay, anong pwede nating gawin para makuha si Lando? Hindi tayo sigurado, baka may ginawa yung Nobe na yon. Sabi ko na nga ba simula pa lang eh. Ayaw niyang ipakilala sa atin ang lalaking yon. At isa pa, ayaw din ipalam ni Lando kung saan sila napunta o kung ano ang ginagawa nila. Sana sa umpisa pala, naging maigpit na ako at pinagbawalan ko siya. Tahan na, Tessa. Huwag mong sisihin ang iyong sarili. Ginawa mo lang naman ang akala mong nakakabuti sa anak mo. Sa ngayon, Leandro, magpagaling ka muna. Ako muna ang bahala sa bayan. Andiyan naman si Andeng at maaasahan naman ang dalagita. Tatapusin naming lagyan ng proteksyon ng mga natitirang bahay dito sa bayan. Pilit man si Leandrong magpahinga upang gumaling kagad. Hindi niya magawang makatulog lalo na't palagi niyang iniisip ang kapatid. Iniisip niya kung ano ba ang nangyari at bakit nagawa ito ni Lando. Minsan, dumadaan sa isipan na maaaring si Lando ang may pakana ng pag-atake ng gabing yun. Lumipas ang ilang araw, matagumpay nilang nalagyan ng proteksyon ang mga natitirang bahay. Maraming salamat sa tulong mo, Iha. Hindi ko to matatapos kaagad kung hindi dahil sa'yo. Wika ni Lolo Tasyo habang nagliligpit ng mga kagamitan. Walang anuman, Lolo Tasyo. Tugon ni Andeng. Huwag kang maingay, ha? Pero sa totoo lang, parang mas mabilis akong natapos nung ikaw yung kasama ko kumpara kay Leandro eh. Pero halata naman pong mabagal yun eh. Pero nga po pala, kumusta po si Leandro? Medyo maayos naman ang pakiramdam niya.
Kaso yung tungkol kay Lando, hindi na ako sigurado kung kailan namin siya makikita. Bagamat gusto ni Anding na tulungan ang pamilya nila Leandro, alam niya sa sarili, limitado lamang ang kayang maitulong. Ganun pa man, handa itong gawin at ibigay ang lahat ng makakaya para sa kanila. Basta Lolo Tasyo, magsabi lang po kayo sa akin kung may kailangan kayo ha. Handa po akong tumulong. Isang sabi niyo lang po. Ay nako Iha, napakarami mo nang naitulong sa amin, sapat na ang mga yon. Pero sige, kung gusto mong sumama sa amin at tumulong, malugod naming tatanggapin. Ngayon pa lang nagpapasalamat na ako. Patuloy pa rin ang pagtulong nila Lolo Tasyo at Anding sa mga residente, lalo na sa pamilya ng mga nabiktima. Kalaunan naging maayos na rin ang pakiramdam ni Leandro. Sumama na ito sa pagtulong sa lolo. Halos ilang taon na rin ang nakalipas. Mga taon na puno ng pagsasanay, pag-aaral at walang humpay na paghahanap ng sagot sa kung may pag-asa pa ba na maibalik ang kapatid na kinuha ng mga aswang. Tumigil man pansamantala ang pag-atake, alam nila na hindi pa yun tapos. Lalo na't hindi pa rin nila natutunton ang kinaroroonan ng kapatid. Gayunpaman, hindi sila tumigil sa paghahanap. Isang hapon habang nagsasanay, Yan lang ba ang kaya mo? Mukhang tumatanda ka na, Lolo Tasyo. wika ni Leandro, mas lumaki ang pangangatawa ng binata, mas naging batak sa pakikipaglaban. Sa bawat paglipas ng araw, tumitibay ang katawan at isipan. Pero kasabay nito ang unti-unting pagbigat ng puso. Sapagkat habang lumalalim ang kaalaman, mas nauunawaan niya kung gaano kalalim ang kapangyarihan na humila sa kapatid palayo sa mundo ng mga tao. Hinanda ang sarili sa araw na muling makaharap ang mga aswang, maging ang kapatid na nawawala. Aba, matanda na talaga ako. Pero ikaw, mukhang kulang ka pa rin sa ensayo. Wika ni Lolo Tasyo, biglang natumba sa Leandro. Teka, ano yun? Marami ka pang hindi alam, Apo. Napakalawak ng mundo. Marami ka pang pwedeng matuklasan at matutunan. Tugon ni Lolo Tasyo, sabay abot ng kamay sa apo upang tulungang tumayo. Kahit mas malakas na ako ngayon, Lolo, bakit parang wala pa rin akong laban sa'yo? Syempre naman, ako to eh. Biro lang. Hindi naman sa pagmamayabang. May dahilan kung bakit ako nire-respeto ng taong bayan. At nga pala, magpahinga na tayo kahit gaano pa kalakas ang katawan natin. Kalaunan ay mapapagod din, kaya kailangan magpahinga. Matapos ang ilang oras na pag-iensayo, nagpa siyang maglakad pa uwi ang dalawa. Nga pala, tungkol dyan sa mutya ng balaw, hindi mo pa rin ba natututunan kung paano tawagin ang gabay? Hindi pa rin, Lolo eh. Simula nang binigay sa akin ang bagay na to, hindi ko pa rin alam kung paano buksan o gamitin. Pero sa tingin ko, malalaman natin sa tamang panahon. Hindi ako makapaniwala. Ang apo ko ang pinili ng balaw. Tapos, hindi mo man lang kagad sinabi sa akin eh. Alam mo namang matagal ko nang gustong makita ang balaw. Munti ka na, konti na lang sana eh. Matutupad na ang pangarap ko pero parang nagtatampo na ako sa'yo. Pasensya na po, Lolo Tasyo. Alam niyo naman na maraming nangyari ng gabing yun eh. Si Lando, yung bayan, yung mga aswang, at saka nagpagaling ako ng ilang araw, di ba? Oo naman, Apo. Alam ko yon. Nakakalungkot lang na hanggang sa ngayon eh, hindi pa rin nakikita ang kapatid mo. Kahit papano, nangungulila na rin tayo. Lalo na't ang nanay mo si Tessa. Halos gabi-gabi. Nakadungaw sa bintana. Umaasa na yung gabi na yon eh.
Panahon ng pagbabalik ng kapatid mo. Kaso lang ilang taon na ang lumipas kahit paramdam. Wala. Ano ba naman tong si Lando? Ano kayang nakain niya para paiyakin ng labis ang kanyang nanay na labis din siyang mahal? Yun na nga po eh. Kahit itago ni nanay, minsan nahuhuli ko siyang umiiyak. Gusto ko man siyang tulungan pero tanggalin yung sakit na nararamdaman niya. Kahit anong gawin ko, ang pagbabalik lamang ni Lando makakapawi sa nararamdaman niya. Tumango si Lolo Tasio. Kalaunan ay nakarating na sila sa tahanan. Isang gabi habang tahimik ang paligid, banayad ang hangin at payapa ang lahat. Binulabog ang tulog ni Leandro ng mga yabag na napakalakas. Halos umuga ang higaan ng binata at nang imulat ang mga mata, sa kanyang harapan nakatayo ang dambuhalang gabay, ang balaw. Muntik nang mahulog si Leandro sa labis na gulat. Anak ng... ikaw pala yung kaibigan. Ang tagal kitang inintay ha. Marami akong nais itanong sa'yo. Pero hindi ko alam kung paano kang kakausapin. Hindi mo pa ako kailangan ng mga nakaraang panahon. Sapat pa ang abilidad mo upang sagupay ng kadiliman. At hindi din ako naparito upang turuan ka kung paano kung makakausap. Kusa mo yang matututunan. Eh kung ganong kaibigan, bakit ka nandito? Malapit na ang panahon, Leandro. Naririnig ko ang ugong ng lupa, ang gutom at uhaw ng mga nilalang sa ilalim. Maigpit ang hawak ni Leandro sa mutya. Pagpasensyahan mo na kaibigan. Pwede bang diretsuhin mo na ako? Wala nang paligoy-ligoy pa. Ano ba ang paparating? Sumingap ang balaw. Ang hininga nito ay parang usok. May dalang amoy ng lupa at dugo. Ang mga aswang ay hindi na nagtatago. Handa na sila upang tapusin ang naudlot noon. Hindi na sila nagbibilang ng panahon. Bumalik sila. Mas handa, mas marami, mas gutom at mas galit. May tumatawag sa kanila mula sa kailaliman. Isang galit na matagal nang kinikimkim. Ang hangin ay nagdala ng amoy ng dugo. At sa bawat patak nito, lumalakas ang kanilang loob. Lumapit ito sa binata. Halos magdikit ang kanilang mga noo. Hindi na ito ang mga halimaw na nakilala mo noon. Natuto sila. Nag-intay. Pinag-aralan ang inyong mga galaw. Ang mga kahinaan niyo. Alam nila kung sino, kung ano ang dapat mauna. Kasama nila ang iyong kapatid. Napatras si Leandro nang banggitin ito ng nilalang. Si Lando? Ang hindi ko maintindihan kung bakit sumama si Lando sa kanila. Kilala at respetadong albularyo ang pamilya namin. Bakit siya sumama sa kalaban kung pwede naman siyang manatili dito? Sa mga tao, sa tama, sa mas mabuti. Hindi ko masasagot ang katanungan. Tanging ang kapatid mo lamang ang lubos na nakakalam kung bakit yon ang landas na pinili niyang tahakin. Pero alam ko kung bakit siya ang kinuha ng mga aswang, ginawang kasapi, imbis na paslangin katulad ng mga naunang biktima. Ano po ang ibig niyong sabihin? Pinili nila ang kapatid mo. Noon pa man, plano nilang kunin si Lando. Para gumanti? Dahil kay Lolo Tasio? Kinuha nilang isa sa amin para pagbayarin sa mga napaslang nilang kalahi? Nagkakamali ka.
Ang dugo nyo ay may dalang alaala. May mga pinto sa mundong ito na nabubuksan lamang sa pamamagitan ng dugo ng inyong angkan. Matagumpay nilang nakuha ang isa sa inyo. Nasira ang unang selyo na matagal nang nagbabantay sa baryo. Kapag nabasag ang kasunod, hindi na mapipigilan pa ang dilubyo at pagdagsa ng mga nilalang sa dilim. Ang ibig niyo pong sabihin, ang mga aswang na yon kakaunti pa lamang sila. At upang tuluyan ng mabuksan ang selyong nagpoprotekta sa bayang ito, kailangan nila ako. Ang dugo ko. Maging katulad nila para makapasok silang lahat. Tama ka. Tumahimik ng sandali ang paligid. Maging ang mga kuliglig ay natigilan. Makinig kang mabuti, Leandro. Hindi sapat ang tapang. Hindi rin sapat ang mutsyang hawak mo ngayon. Kailangang mas maging handa ka. Mga sandata, orasyon at iyong puso. Sapagkat sa susunod na pagdating nila, hindi na sila sa gilid lang dadaan, kundi sa mismong gitna ng bayan. Tinuro ng balaw ang lupa. Ang mga dahon ay kumaluskos na parang may gumagapang sa ilalim. Sa gabi kung kailan ang buwan ay magiging kulay dugo. At kapag sumiklab ang unang sigaw, wala nang oras para magtago pa. Ang pagpili mo ngayon ang magtatakda kung may bukas pa ang baryong ito. Napatingin si Leandro sa nagbabagang berdeng mata ng nilalang. Kung darating sila, haharapin ko. Hindi ko nahahayaang maulit pa ang noon. Hindi ko hinihingi ang iyong pangako, Leandro. Ang kailangan mo ay paghahanda. Sapagkat sa darating na digmaan, hindi lang baryo ang maaring mawala, kundi pati na rin ang mga kaluluwa ng mga ililigtas mo. Unti-unti nang umatras ang balaw. Dahan-dahang natunaw sa dilim, hanggang sa tuluyang naglaho. Bagamat wala na ang nilalang, umaalingaw sa paligid ang boses nito. Maghanda ka. Paparating na ang kadiliman upang maningil. Naging malalim na bangungot ang pagpunta ng balaw sa binata ng magising ito kinabukasan. Gayunpaman, isinapuso ito ni Leandro. Kagad pinaalam kay Lolo ang pangitain. Huwag na tayong magsayang ng oras, iho. Halika na't tulungan mo ko dito para maianda natin ang bayan sa pag-atake. Pero ano ba naman yan? Kung kailan dumating ang nilalang, wala naman ako. Kailan ko ba kasi masisilayan ng balaw? Darating din yung araw, Lolo. Makikita mo rin yan. Pero sa ngayon, mas mahalagang pagtuunan natin ang atensyon ng bagay na to. Seryoso ang balaw. Hindi biro ang mga pag-atake noon. Paano pa kaya ngayon? Mas malakas, mas babangis ang paparating. Kung kailangan nyo ng tulong ko, nandito lang ako ha. Ay sus Mariosep naman to babaeng to, oo. Kanina ka pa ba dyan? Halos mabato ni Lolo Tasio ang mga dalang gamit sa labis sa pagkagulat. Pasensya na po Lolo Tasio, pero napadaan lang naman po ako. Mukhang tama ang pagbisita ko ha. Akin na po yung ibang gamit nyo, tutulungan ko kayo. Wika ni Andeng, sabay pulot sa ibang gamit ng maglolo. Hindi na kailangan, Andeng. Kaya na namin ni Lolo. Sigurado ka ba? Mali nga yung bitbit mo eh. Andun yung baul ng langis na ginagamit ni Lolo Tasio oh. Hindi yan. Wika ng dalaga, sabay turo sa isa pang baul na nakatago. Maraming salamat Andeng, ganyan talaga yan eh. Kung ano-ano yung dinadala, mali-mali. Leandro, hayaan mo nang tumulong ang dalaga sa atin. Mukhang kailangan mo ang gabay niya. Kitang-kita sa mukha ni Leandro ang pagkailang.
Lumipas ang ilang araw. Unti-unting nanumbalik ang mga aswang. Sa una, dumadaan lang sila sa gilid ng paningin. Isang nawawalang alagang hayop, isang misteryosong sakit. Ngunit habang lumilipas ang mga gabi, mas nagiging lantad ang kanilang presensya. May mga naririnig na sigaw sa malalayong kubo. May mga bakas ng kuko sa ilang pintuan. May mga matang nagliliwanag sa dilim ng palayan. Ang kapayapaan ng bayan, ginugulo ng takot na dahan-dahang sumisiksik sa bawat tahanan. Huwag tayong magpatalo. Huwag natin silang hayaan sa gusto nilang mangyari. Ay, tama! Sino pa ba magtatanggol kundi tayo lang din? Bagamat hirap ang karamihan sa mga residente, maraming napinsala, nasugatan at ilang nasawi. Pinunasan ng mga tao ang sariling luha. Kumuha ng mga gamit na pwedeng ipanglaban. Lahat sila ay nagkaisa. May dalang itak, bolo at sibat. Sa una ay nabigla ang mga nilalang. Hindi nila inakalang lalaban ang mga mortal. Sa pagtutulungan ng mga residente, matagumpay nilang nasaktan, naputulan at nasawi ang ilang mga aswang. Pero kalaunan, unti-unting napagod ang mga tao. Hanggang sa dumating ang panahon na muling bumalik sa panig ng mga aswang ang laban. Mas dumami, mas bumagsik at mas galit. Sa kabila ng tapang ng mga residente, malinaw ang isang nakakalungkot na katotohanan. Malayo ang agwat ng lakas na mortal sa tao kumpara sa mga nilalang sa dilim. Sa bawat tangkang paglaban, may nasusugatan, may nawawala. Ang takot ay unti-unting napapalitan ng depresyon at pag-asa nila ay unti-unting naglaho. Ang mga dating inilagay na proteksyon ng matandang albularyo ngayon ay hindi na umuubra. May mag-ina na nabiktima ng 3 mga aswang. Maigpit na niyakap ng nanay ang batang umiiyak. Lolo Tasyo, nandito ang iba! Wika ni Leandro, kasabay ng pagpaslang niya sa mga aswang. Lubos na nagpasalamat ang ina sa tulong ni Leandro. Kagad silang dinala ni Andeng sa ligtas na lugar. Mukhang hindi sila nauubos, Lolo ah. Parami sila ng parami. Huwag mo sabihing napapagod ka na eh. Ako tong may mas edad sa atin. Pero seryoso, isa lang ang ating layunin. Patayin ang lahat ng aswang na makikita natin. Si Andeng na ang bahalang ilagay sila sa kaligtasan. Patuloy pa rin ang pakikipaglaban ng dalawa. Habang si Andeng, sinisiguradong maililigtas lahat ng kayang matulungan. Sa gitna ng kaguluhan dumating ang sandaling matagal nang inaantay at kinakatakutan ni Leandro. Lumipas ang ilang taon, muli niyang nasilayan ang kapatid, si Lando. Sa gilid ng kagubatan, sa ilalim ng maputlang liwanag ng buwan, nakatayo ito. Hindi na ang kapatid na naaalala, kundi isang nilalang na bahagyang may mukha niya, ngunit tila hinaluan ng kadiliman. Gayunpaman, kahit alam ng binata na hindi na ito ang kapatid na kasama niyang lumaki, hindi maiwasan ni Leandro na maalala ang dati nilang buhay. Lalo na't hindi katulad ng dati na napagkamalan silang kambal. Ngayon si Lando, ganap na aswang. Saan ka pupunta, Leandro? Lolo, si Lando nakita ko. O sige, mukhang marami na tayong napaslang. Kaya ko na to mag-isa. Sige na, puntahan mo bago pa makaalis ang kapatid mo. Dali-daling sinundan ni Alejandro ang anino ng kapatid. Sa gitna ng kabundukan, napahinto ang binata sa pagitan ng mga punong tila nagbabantay. Naroon si Lando, nakatalikod, tila nag-aantay. Lando? Dahan-dahang lumingon ng kapatid. Ang mukha nito, may bakas ng dating anyo,
Ngunit ang mga mata ay nag-iba. Gayunpaman, nang magtama ang kanilang paningin, may kumislap, tila isang sandali ng pagkilala. Kuya, ang tagal mong dumating. Napakbang si Leandro. Hawak pa rin ng sandata subalit hindi na nakataas. Hinanap ka namin. Hinanap kita araw at gabi, hindi kami tumigil. Lalong-lalo na si nanay. Walang sandali na hindi kanya inintay. Gabi-gabi nakadungo sa bintana. Umaasang darating ang araw na uuwi ang kanyang anak. Ngumiti si Lando. Ngunit ang ngiti nito ay may halong lungkot at pagod. Naalala ko pa kung paano mo ko tinuruang magtaga ng mga kahoy. Kung paanong palagi mo kong tinatabihan sa tuwing natatakot ako. Kung paano mo ko tinulungan, iniligtas. Palagi kang naroon sa tuwing kailangan kita. Dati natatakot ako sa dilim. Ngayon, ako na ang dilim na kinakatakutan mo. Hindi ka dilim. Kapatid kita kaya may pag-asa pa. Kaya pa nating lumaban. Alam kong nariyan ka pa rin kahit iba na ang anyo mo. Kuya, hindi mo naiintindihan. May mga boses na hindi tumitigil. Mga gutom na hindi nawawala. Pinipilit kong labanan pero bawat gabi, mas lumalakas sila kaysa sa alaala natin. Ano bang nangyari ng gabing yon, Lando? Anong ginawa nila sa'yo? Anong ginawa ng nobe na yon? Hindi kaagad sumagot si Lando. Kita sa mga mata na ayaw nitong sabihin kung paano at bakit siya napunta sa panig ng kadiliman. Lumapit muli si Leandro isang hakbang pa. Labanan mo sila. Tulungan mo ko, uuwi na tayo. Si Lolo, si Nanay, ang bayan. Lahat kami nag-aantay pa rin. Hindi pa uli ang lahat. Kung ano man ang naging dahilan mo, handa kaming kalimutan yon basta magbalik loob ka. Tumitig si Lando sa kanya. Sa loob ng ilang sandali, bumalik ang dating lambing sa mga mata. Naalala mo ba nung naligaw tayo sa gubat? Umiyak ako noon tapos ang sabi mo, basta magkasama tayo, makakauwi pa rin. Oo, totoo yun. Totoo yun, magkasama tayo hanggang sa ngayon. Makakauwi pa rin tayo. Dahan-dahang inilapag ni Leandro ang sandata. Halika na, Lando. Tapos na ang lahat ng to. Hindi kita lalabanan. Humakbang si Lando palapit. Ang mga dahon ay kumaluskos sa paligid. Pero hindi ito napansin ni Leandro. Nakatuon lamang ang kanyang mga mata sa kapatid. Kuya, patawad. Biglang natigilan sa paglalakad si Leandro. Bakit ka? Sa isang iglap nagbago ang reaksyon ni Lando. Ang lambing ay napalitan ng malamig na determinasyon. Umangat ang ulo nito. At sa dilim ng kagubatan, nagsimulang gumalaw ang mga anino. Patawad. Dahil alam ko na ito ang kahinaan mo. Umalingaw-ngaw ang hiyaw mula sa paligid. Mula sa mga punong nakapalibot, sumulpot ang mga aswang. Mga matang nagliliyab sa dilim, gutom at galit. Napatras si Leandro. Kagad dinampot ang sandata sa sahig. Lando, anong ginawa mo? Nakatayo lamang si Lando sa gitna ng kaguluhan. Hindi umatake, pero hindi rin pumipigil. Hinayaan niya ang grupo ng mga aswang upang palibutan ang kapatid. Kailangan kitang pigilan. Ikaw ang hadlang. Ikaw ang susi sa pagbagsak ng bayang ito. Pati na rin sa kalayaan ko. Umiling si Leandro. Nanginginig ang mga kamay sa galit, lungkot at sakit.
Hindi ikaw to. Alam kong lumalaban ka pa rin sa kung anumang sumpa ang ginawa sa'yo ng nobe na yan. Alam kong nariyan ka pa. Nariyan si Lando. Inaantay ka namin. Inaantay namin ang pagbabalik mo, kapatid. Sumugod ang unang aswang. Nagliyab sa gabi ang sigawan, banggaan ng bakal at kuko. Habang lumalaban si Leandro, ang puso ay nagdurugo sa bawat galaw. Hindi makapaniwala, nahahantong sa ganito ang sama nila. Huwag na nating pahabain pa. Mga kasapi, tapusin nyo na. Paalam, kapatid. Katulad ng anino, nagtungo na sa loob ng kakawyan ng kapatid. Unti-unting nilamon si Lando ng dilim. Hindi pa dito nagtatapos. Ibabalik kita. Alam kong nariyan ka. Kahit kalabanin ko pa ang buong kadiliman. Wika ni Alejandro habang patuloy na nakikipaglaban. Dala ng matinding galit, puot at pagmamahal. Biglang lumiwanag ang mutya ni Lando, ngunit hindi ito napansin. Habang buong lakas niyang kinalaban ang mga aswang sa harapan, may mahinang berdeng liwanag ang bumalot sa katawan ng binata. Mas mabilis ang mga paa ni Leandro. Ang kada galaw ng mga braso, mas lumakas. Ang mga mata ay mas tumalas. Kalaunan, kahit hindi mabilang ang dami ng mga aswang na sumugod sa kanya, sa huli, lahat sila ay napaslang ni Leandro. Habang nakatayo at napapalibutan ng mga bangkay ng kadiliman, sa gitna naroon si Leandro. Nakatayo mag-isa, hinihingal, duguan, ngunit buhay at lumalaban. Napatingin ang binata sa direksyon kung saan nakatayo kanina ang kapatid. Lando, hindi pa to tapos. Magtutuos ulit tayo. Maraming salamat sa pakikinig, mga kabayan. Last episode na ang susunod sa ating kwento. Kung gusto nyong i-upload natin, mga kabayan, mag-comment lang ng #upload mo na yan. Maraming salamat.